Sinabi ko na sa'yo, Ben, kung nakinig ka sa mga pangaral ko, hindi nyo naaabuti ng ganyan. Sinabi ko na sa inyo, huwag na kayong maghangad pa ng yaman dito sa lupa at walang mangyayari. Lalo na sa inyong ginagawang pamamaraan. Ang mali na inyong kapwa. Nakasulat yan sa banal na aklat. Mateo 7, versikulo 19 hanggang 21. Kaya, Dina, Ben, nakikiusap ako sa inyo. Bago mahuli ang lahat, tumigil na kayo. Tama nga siguro si Mang Indo. Masyado tayo naghahangad na kumita ng malaking halaga sa masamang paraan. Kapag di natin tinigilan yan, dadalawa ang babagsakan natin. Sementeryo o kulungan. Oo nga siguro, mas mabuti pa kung maghanap na lang tayo ng ibang mapagkakakitaan. Baka sa susunod, hindi na tayo makaligtas. Yun ang ibig kong sabihin. Kung anong inyong tinatanim, yun ang inyong aanihin. Ayan, ayan. Aray, sakit. Oo. Ayan. Ayan. Mm. Dito sa kabila. Pati ito? Oo. Ayan. Aray. Mm. Sarap. Masarap. Baba mo ba? Ayun. Mo ako eh. Kaindo. Mukhang maganda tanawin yan, ah. Wala. Na ano lang, disgrasya. Pero ang tingin mo mukhang may pagnanasa eh. Di ba? Ang pagnanasa. Oh, nasa Biblia yan. Last. Di ba? Nasa... Isipin mo pa lang yun. Nagkasala ka na. Nasasaktan, ha? Hindi ako makakita. Ayan. Uy, ang lambot. Uy. Pinalipot. Iwan mo ako! Aray. Aray. Ano ba? Uy. Ano ba? Hira ka mapapasma ako niyan eh. Ang bastos-bastos mo naman. Eh, ikaw nga itong bastos eh. Hindi ka na naawa sa akin. Ang saksak ng katawan ko, ginuntong pa ako. Kanina mo pa ako nga na. Ako? Oh, maghintay ka lang dito sa kotse, ah. Hindi ka kasi pwedeng sumama sa loob, eh. Mainit ang dugo ni Ermat sa barkada. Matagal kasi akong nawala. Okay lang. Alam mo naman, basta ikaw ang aalalayan ko. Sasama ako sa'yo hanggang sa sementeryo. Diyan ako bilib sa'yo, Ding. Daig mo pa ako sa bulahan. Hindi naman ako nang bubole. Darating ka dito, naka-leather jacket ka, nakamamahaling relo, naka-bracelet, naka-kwintas, balot na balot ng alahas. Abay, para ka pang nagmamayabang ng kawalang yaan mo? Inay, kaya ako pumunta rito para magbigay ng konting kita. Soli mo. Soli mo yan. Tago mo yan. Sino na naman mo tagkaroon ka ng maraming pera? Wala akong Inay. Inay, hindi naman ganun si Kuya. Nagpunta lang siya rito para magbigay ng konting kita niya at saka para tumulong. Tumulong? Anong klaseng tulong? Mawawala ka at bigla ka nalang lilitaw. Kung ano-anong balita tungkol dyan sa pagiging gangster mo nakakarating sa amin. Kami ng kapatid mo nabubuhay ng malinis. Kaya wag mo na kami isama sa iyong dumi. Inay, anak mo rin si Kuya. Anak mo rin siya. Ano, mas gugustuhin ko pang mawalan ako ng isang anak kaysa magkaroon naman ng isang katulad ng tatay ninyo na nabuhay at namatay sa mundong ito na walang silbi. Bakit nyo ba ako lagi pinaparis kay Tay? Bakit tayo nyo bigyan ng pagkakataon na may pakita sa inyo ang pagkakaiba namin dalawa? Renato, nabubuhay ka na isang hampas lupa, mamamatay ka na isang hampas lupa. Ikaw at ang iyong ama ay isa. Wala na akong pinagmamalaki sa buhay na ito kundi ang aking dignidad at ang kalinisan ng kapatid mo. Kaya huwag mo na alisin sa amin yun! Alam nyo, simula na magkaisip ako, wala na akong nakitang tama kundi kayo eh. Mali si Itay, mali ako, mali si Ana, mali mga kapitbahay natin, mali mga aso natin, mali mga pusa natin, lahat kami mali! Ikaw lagi ang tama eh! Inay, kahit minsan aminin mo nagkamali ka rin. Aminin mo sa sarili mo na nagkaroon ka rin ng kasalanan kung bakit ako naging ganito at naging gano'n si Tay.
Anong gusto mong palabasin, ha? Na ako pang nagtulak sa inyo mag-ama para maging masama? Hoy, Renato, ang iyong ama, marunong lang gumawa ng bata, pero hindi marunong bumuo ng pamilya. At ikaw, magiging ganun din. Nakatakda kang maging ganun dahil pareho kayong Ina, bakit ganun? Mula sa pool, wala na kasi nakasaksak sa utak ko. Dito, kundi kamalian ni Tad, kamalian ko! Pero alam niyo, Nay, kahit napakalit ang tingin niyo sa akin, mahal pa rin kita. tigilan na nga kadradramang yan. Pagod na ako magpasa ng krus.